This is an absolute indicator that the system is broken. And not only is it broken, it's dangerous. Can you tell us how many international students do claim asylum while they're here on student visas? There's a growing number, Mercedes, and it's frankly quite alarming. Good afternoon guys! Welcome to my channel. So pumasok na yung fall season dito sa Vancouver, and because this is Vancouver, so medyo madilim na and umuulan na sa labas. So hindi na ako makapag video sa labas, kaya nahihirapan na ako mag-vlog sa labas kasi wala nang araw, tapos umuulan. So kailangan kong maghanap ng magandang location para makapag-video ako ng vlog. Hindi rin pwede sa bahay kasi nandun yung mga bata, sigurado guguluhin nila ako. So dito muna ako sa kotse, and hopefully may sapat pa na liwanag para makapag-vlog ako. So habang papauwi ako guys, gusto kong pag-usapan natin yung nagaganap na pagdagsa ng mga asylum seekers mula sa mga international students na nandito sa Canada. So balitang balita ito nung isang araw kaya gusto kong i-share sa inyo ang balita na ito. So tara, pag-usapan natin. Actually nung isang araw, in-interview si Immigration Mark Miller tapos ito yung sabi niya, panoorin natin. Can you tell us how many international students do claim asylum while they're here on student visas? There's a growing number, Mercedes, and it's frankly quite alarming. Kung hindi nyo alam guys kung ano yung isang asylum seeker, sila yung humihingi ng asylum o protection sa isang bansa, like sa example natin, Canada, dahil kapag umuwi sila sa kanilang sariling bansa, manganganib ang buhay nila. Tapos itong mga asylum seekers na ito, pag na-grant yung request nila for asylum, magiging refugees na sila. So kapag refugees na sila ng isang bansa, magkakaroon na sila ng mga pathways to permanent residence, PR, and then eventually para maging citizen dito sa Canada. So dumarami yung mga asylum seekers na galing sa mga international students na nandito sa loob ng Canada, at medyo alarming na raw ito, sabi ni Immigration Minister Mark Miller. Well guys, ang isa sa mga reason bakit nagsisik ng asylum ang mga international students dito sa Canada, kasi pag nag-grant yung refugee status nila, yung tuition fee nila bababa sa level ng kung ano yung binabayad ng mga Canadians. Kasi yung mga international students dito sa Canada is almost 4 times ang binabayad nilang tuition fee kumpara sa mga Canadians. Given the volumes of people that come to this country, in theory, with the proper financial capacity to live and to pay their tuition fees, which are 4 times what Canadians pay. But it's becoming an alarming trend. We see that it happens often within the first year of the time they're here. I would say often for less valid reasons than others, notably to drop the tuition fee down to Canadian rates. There's some opportunism that's being used and exploited there. As of August 2024, nasa around almost 13,000 international students na ang nag-a-apply ng asylum dito sa Canada. Nearly 13,000 international students have claimed asylum in Canada in 2024 so far. The numbers obtained by Global News show that from January to the end of August, 12,915 international students here on visas to study claimed asylum. So medyo alarming ito kasi ibig sabihin mayroong problema sa screening system ng mga international students na nag-apply dito sa Canada. Kasi nga, ina-accept nila ang mga international students na ito dito sa Canada, and then how come pagdating nila dito, magsisik sila ng asylum sa Canada. Immigration lawyer Max Chaudhry says better screening of students before they are issued visas would help. If they make a refugee claim inside of Canada, then it's quite apparent that a lot of the scrutiny may not have taken place when they applied, for example, as a student. This is an absolute indicator that the system is broken. And not only is it broken, it's dangerous. Isa sa mga criticisms ng screening process ng international students dito sa Canada guys is meron kasing isang terorista na nakapasok dito sa Canada via the international student route. So ito yung terorista na yun, panoorin natin yung video. And another man who was arrested in Canada on a student visa was trying to cross into the United States, where he was allegedly planning on carrying out a mass shooting and bombing at a New York Jewish center. So guys, kung ang isang suspected terrorist ay nakapasok sa Canada through the international student pathway, at maraming international students sa Canada ngayon ang nagsisik ng asylum,
Baka nga siguro merong problema sa screening process ng mga international students dito sa Canada. And around 13,000 international students ang nag-a-apply ng asylum dito sa Canada dahil daw may banta sa buhay nila sa sarili ng bansa. Baka nga may problema sa screening process ang immigration dito sa Canada pagdating sa mga international students. So sana magawa ng paraan to, although sabi nga ni Immigration Minister Mark Miller, confident siya sa screening process ng Canada, pero kailangan pa raw mapagbuti ito. Ayun guys, gusto kong pag-usapan natin kung kasalanan ba ng mga international students yung pag-a-apply ng asylum dito sa Canada. Well, hindi natin sila masisi, ano? Kasi nga ang daming pagbabago pagdating sa mga immigration system dito sa Canada, lalo na sa mga international students. May video nga akong ginawa dyan, ito yung picture sa video na yun. So panoorin nyo lang, ipopost ko sa description yung link, so i-click nyo na lang doon. Hindi kasi biro yung amount na gagastusin ng isang estudyante kung magi international student siya dito sa Canada. Alam natin yan kasi sa Pilipinas may mga nababalitaan tayo na totoo naman na umaabot sa milyon ang nagagastos nila kung magi international student sila dito sa Canada. Tapos karamihan din ng mga international students, mga Indian, di ba? Sa India lalong-lalo na, meron ako napanood sa Fifth Estate na halos ibinibenta rin nila lahat ng ari-arian nila para lang mapag-aral yung mga anak nila dito. Tapos yun na pagbentahan nila na amount, sapat lang for 1 year. Singh says he sold 2 trucks to raise the $28,000 to send her to Toronto. He's bet the farm on her future. The average Punjabi family will have to work 74 years, I think it is. 74 years to pay 1 year's of tuition. That's a huge amount of burden for a family to pick up, right? That's not a 25-year mortgage. That is a 74-year mortgage that you now have to pick up. So, kung pupunta ka rito sa Canada at mag-aaral ka ng multiple years, so saan mo kukuhanin yung second year mo, yung third year mo as an international student? So, yun problema yun. And kaya nga siguro sila nagsisik ng asylum in a hope na mapababa nila yung binabayaran nilang tuition fee. Alam nyo guys, isa rin sa mga dapat sisihin is yung mga recruitment agency. Kasi in an effort na makapag-recruit sila ng mga estudyante rito sa Canada, kung ano-anong mga sinasabi nila na minsan malayo sa katotohanan. Like pag naging international students ka rito, sure pathway na yan for permanent residency, which is hindi naman totoo. So hindi 100% ang kasiguraduhan na magiging permanent resident ka pag nag-international student ka. Pero ang pinalalabas ng mga recruitment agency is sigurado magiging permanent resident ka. So in that sense, di kasalanan sila. Tapos yung mga school din, isa rin sa mga dapat sisihin yan kasi may mga ibang school din na ganoon din yung pangako kung ano yung sinasabi ng mga recruitment agency, ganun din yung pinapangako ng mga eskwelahan Like tutulungan sila makahanap ng trabaho hanggang sa magkaroon sila ng PR. Tapos may mga estudyante na hindi naman nakakahanap ng trabaho after nila mag-graduate. So sinisisi din nila yung mga eskwelahan. And also yung immigration system din dito sa Canada. So yun yung mga naiisip kong reason bakit maraming international students ang nagbabaka sakali dito sa Canada, kasi gusto rin nilang maging permanent resident or Canadian citizen in a hope of a better future. Hindi mo sila masisisi in that aspect Ang talagang pwede sisihin dito yung mga nanloloko sa kanila. So I hope yung immigration system natin magkaroon ng magandang sistema para ma-weed out yung mga bad actors na pagdating sa mga recruitment at mga bad actors pagdating sa mga international students. Kasi nasisira yung image ng ibang mga international students na nagpupunta rito kung meron mangilan-ngilan na inaabuso yung sistema. Tsaka guys, advice ko sa inyo, kung pupunta kayo dito as an international student or kung nandito na kayo as an international student, huwag kayong magki-claim ng asylum kasi kung ipo-falsify nyo yung pag-claim nyo ng asylum, which is hindi naman totoo pero nagki-claim kayo, pwede kayong ma-deport. And worse,
baka ma-blacklist pa kayo sa pagpunta nyo rito sa Canada. So wag nyo gagawin yun guys ha. So there you go guys. I hope kahit papaano na-inform kayo kung ano yung mga recent events na nangyayari dito sa Canada. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and click the notification bell. And drop na rin yung comment guys kasi yung mga comments nyo nakakatulong para i-promote ni YouTube ang video na to. And dumidilim na, so hanggang sa susunod, maraming salamat po. Bye!